Season 2 na tayo. Simulan na uli natin ang pag-recap ng mga kwento. Galit si Kuwabara dahil kinailangan ni Yakina na bumalik sa Ice World kung saan siya dating nanirahan. Tinanong ni Yusuke si Hiei kung bakit hindi niya sinasabi sa kanya na siya ay kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Hiei na siya ay isang nahatulang felon at sila ay magkapatid sa pamamagitan lamang ng ama, kaya pakiramdam niya ay mas mabuting hindi niya ito alam. Tinanong siya ni Yusuke kung ang dahilan kung bakit niya nakuha ang Jagan Eye ay para patuloy siyang bantayan, ngunit hindi sumagot si Hiei. Samantala, pabalik sa lungsod. Sa wakas ay gumugugol si Yusuke ng ilang kalidad na oras kasama si Keiko, nang sumabog ang isang malaking bahagi ng isang gusali. Siya ay lumabas upang tingnan kung ano ang lahat ng kaguluhan. Pagkatapos ay isang lalaking nakamaskara ang lumapit sa kanya sakay ng isang motorsiklo, at ito ay si Toguro. Tila pagkatapos na matalo ni Yusuke at Kuwabara ang magkapatid na Toguro, nakipag-ugnayan sa kanila si Sokyo. Sila ay nagtatrabaho para sa kanya sa buong panahon, at ginawa ang kanilang pagkatalo upang payagan si Seiko na manalo ng lahat ng pera ni Tarukane. Pinabayaan nila ang babae dahil hindi man lang siya kasali sa plano. Si Toguro, gayunpaman, ay naiintriga sa kapangyarihan ni Yusuke, at tinanong siya kung papasok siya sa Dark Tournament, isang paligsahan na ibinabato ng mga sikim na mga boss ng mafia at demonyo ng tao bawat taon para sa isang all-out blood fest. Tumanggi si Yusuke, ngunit dinala ni Toguro ang kabilang bahagi. Kung hindi siya sasali, papatayin ni Toguro si Yusuke at lahat ng kaibigan at pamilya ni Yusuke. Sinabi niya kay Yusuke na lumalaban lamang siya sa 20% ng kanyang tunay na lakas noong naglaban sila noon. Ipinakita niya ang 60% nito sa pamamagitan ng pagkuha ng isang buong hanay ng isang garahe ng paradahan. Hindi na kailangang sabihin pa, si Yusuke ay kumbinsido, at ini-round up si Kuwabara, Hiei, at Kurama na kasama sa kanyang 5 taong koponan upang makapasok sa paligsahan. Si Yusuke ay nagsasanay kasama si Genkei, at si Kuwabara ay nagsasanay kasama si Kurama at Hiei sa loob ng 2 buwan bago ang paligsahan. Sa huling araw, naghihintay si Kuwabara, Hiei, at Kurama na sumakay sa barko patungo sa isla, at hindi pa nagpapakita si Yusuke. Dumating siya kaagad bago sila umalis, kasama ang ika-5 lalaki para sa kanilang koponan, isang maikling tao na may puting tela na nakabalot sa kanilang ulo. Walang nakakaalam kung sino ang taong nakamaskara, ngunit tiniyak ni Yusuke sa kanila na ang ika-5 manlalaban ay magiging isang hindi kapanipaniwalang asset sa kanilang koponan.